Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter, Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion. Sa malayong demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanag at panaliksita. Mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng President Marcos signed into law the Job Mismatch Law o Republic Act 12063 o yung itong EBET law. Ipinasa ng ating Pangulong Marcos ang enterprise-based education and training o EBET into law para marisolba ang underemployment sa bansa at marisolba ang job mismatch. Layo ng batas na ito na mga kumpanya with collaboration o TESDA o Government Technical Center na mag-train o magkaroon ng apprentice sa mga Pilipino o magiging scholar dito para maging competitive sila at mahusay ang kaalaman sa trabaho at madali silang matanggap in work. So ito yung ating tinunyan topic, yung pagkapasa ng EBET law to resolve underemployment and job mismatch. Hindi umano ang layo ng batas nito. Yung mismong mga yung mga qualified for this ay doon na mismo mag-iti-train o sasanayin sa mga company para sila ay competitive o madali silang matanggap sa trabaho. Yan yung layon niya. So ang mga kumpanya na makikisa dito ay may mga benepisyo na from their expenses sa training and batas dito o EBET framework ay may pondo ang ating pamahalaan. Mayroon tayong kaunang fund ng ating pamahalaan for that EBET framework. Ngayon, rights promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At isyong ito ng ating tinunghayan ay ating sinusuportahan ng layon ng batas na ito ng ating pamahalaan upang mabigyan ng kaukulang kakayanan at ability ang mga masasanay sa mga kumpanya at agara magkatrabaho maging sa nakiisang kumpanya dito sa EBET na yun. Yan, ating maring sinusuportahan itong batas na ito na yung mga Pilipino ay magkaroon ng kasanayan, skills, develop skills, ability from this kind of ino-offer dito sa training ito para dito sa mga job nito. Yan. So ang EBET ay magbibigay kausayan sa mga vocational educational graduate na sasanayin. Yun yung halimbawa, yung ano ba yung may mga qualifications, sino ba yung manginabang ng mga Pilipino rito. Hindi ko nabasa kabuuan yung batas. So yung qualifications ay meron. Yan, halimbawa, vocational o maaaring graduate na or high school graduate. Matitrain sila dyan para dyan na sila mismo sanayin ng ating pamahalaan to employ in different technical skills o even professional skills. So ngayon ay yung ating sa reality, yung iba nating mga kumpanya dito sa Pilipinas, even foreign, ay kagaya ng mga call center, they train people para maging nilang call center agent or mga nasa managerial pa. So tinitrain nila yung tao, meron silang management training, even mga food chain, mga ganun yun simula pa. So nag-train sila ng mga aplikante para i-employ nila. So may maganda yung ganung klase na mga ginagawa ng ilang mga kumpanya na nagtitrain sila ng mga tao, even contract, no, na for about a period of sometimes para ma-employ doon sa kanilang kumpanya. So yan, yun maganda yun na
maganda yon para yung mga empleyado, even though without experiences ay may employ sa kanila. Ngayon ay maganda yung mga dating kalakaran na yun at mapag-ibayo pa sana ng pamahalaan. Ngayon, hindi ko hindi ko masyadong naunawaan itong pinakang core nung sinasabi doon sa event na kumbaga man ay ang sinasabi dito i-train yung ating pagkakaunawa, i-train yung mga halimbawa graduate vocational graduate or any na para maka-qualify dito sa event training. So ngayon ay para sila makapasok sa trabaho. Yung in compare to our existing company policies o yung mga existing na mga company na nag-train sila talaga ng mga empleyado to employ. Even foreign company, so marami yung natutulungan ng mga high school graduate, sila tapos i-employ nila sa kanila. Tapos may mga iba't iba pa silang mga opportunity na mapadala pa sa abroad. So ganun yung ibang mga company. So I hope itong event ay ganun din ang pag-ibayo. Aside from them, doon na mismo sa mga kumpanya ay absorbing them also siguro para halimbawa pag tinrain sila, i-absorb na sila mismo o matanggap na sila mismo doon sa participating event company. Sila ititrain lang ng mga company and then to employ in other company siguro mga ganun. Pero I hope maging malawak yung ito ay makatulong batas na ito para sa ating mga kababayan na sila ay magkaroon ng mahusay na skills in job at in reality na yung mga halimbawa ano ba yung mga kaya nila sa ibinibigay ng mga company o ano ba yung mga technical na mga ibinibigay or even professional. So we hope na maresolba ng ating administrasyon Marcos ang malaking bilang ng unemployment and underemployment issues sa bansa upang maraming magkatrabaho ayon sa karapatan na dapat na samasahin. Sa programa o hakbangin ito ng pamahalaan ay we hope maraming magkatrabaho at magkaroon ng skills development ang bawat Pilipino at magaling matatrabaho in national to abroad employment. Inaasahan din natin na itong mga kumpanya na makikisa dito ay sila na rin ang magbigay ng trabaho at hindi basta makatrain lamang ng mga tao. So yung mga company, we hope hindi lamang nila matrain yung mga ilan yung po pwede nilang may train kundi employ nila dun sa mismo kumpanya. Pero may mga magagaling na kumpanya to train people, halimbawa electronics, manufacturing, mga iba't ibang mga binabanggit doon na kung saan iba't ibang mga fields iti-train yung mga ating mga Pilipino o mga may Pilipino qualified dito sa event training na ito. Siguro in my mind maaaring high school graduate o vocational graduate, siguro ganon. Kagaya ng ating may senior high school tayo ngayon na may dagdag na tool. Maaaring din dyan din. Hindi pagka-graduate nila, diretso sila dyan. Meron kasing programa yung senior high school, meron din sila apprentice sa trabaho, parang on the job training o JT. Ganon. So, sila, i-train ng mga companies para doon sa parang magtrabaho sila habang nag-aaral sila. Pagkatapos mo pagka-graduate mo, meron ka ng paalaman on your ikaw ay ang vocational na o technical na pinili mo sa senior high school ay halimbawa sa isang call center. So ngayon, pagka-graduate mo, kung may training ka, pasok ka lang agad, maaaring hindi ka na-train din ng mga kumpanya. Diretso ka agad yung trabaho. So naway maka-establish ang ating bansa ng malaking bilang ng industriya sa iba't ibang sektor upang mabigyan trabaho o makamit yung full employment sa bansa. So kailangan natin ang malaking kumpanya o industry o maraming bilang ng makaka-employ sa lahat ng mga Pilipino at itong mga industriyang ito na maitayo sa bansa ay siyang mag-train sa mga magiging empleyado nila in technical aside from professional jobs. So sana yung ating administrasyon maka-establish siya pakaraming industriya sa either ilan mga pinapayagan ng ating foreign policy na
foreign investment, and mga Pilipino na makapagtayo ng maraming negosyo to employ marami. Maka-employ ka ng libo-libong mga, isang kumpanya, maka-employ ka 300, 500 na mga empleyado, tapos napakarami. Or else yung iba naman ay magkaroon ng kahit pa paano yung mga small scales na susuporta doon sa mga malaking kumpanya. So at least yung mga tao mayroong pinagkukunan ng kabuhayan at standard. So dapat maraming ma-establish yung ating pamahalaan at maturuan nila yung Pilipino kapag establish, halimbawa, ano ba yung pwede mo. If you want to employ, meron kang mapatrabahuan. If you want to have a small scales, makakapag-establish ka with the help of the government. Tuturuan ng mga business ang maganda. So dapat yung ating pamahalaan meron ganun. Halimbawa, ano ba yung aside from pumapasa sa eskwelahan, so maaaring halimbawa yung DTI. So mayroon silang orientation seminar, halimbawa, pag pumunta ka ron, nais ko pong magtayo ng negosyo. Ngayon, wala akong puhunan, pero gusto ko pong magnegosyo. Wala rin po akong kaalaman para magnegosyo. Pumunta ka ng DTI, i-orient ka na, ito ang magandang negosyo, ikaw ay bibigyan namin ng puhunan para makapagnegosyo. So, kahit tayo, ikaw ay tabayan namin para sa ikabubuhay mo. So, dapat may ganun yung ating pamahalaan para ang handle niyang DTI or whatsoever na ahensya para mabigyan mo ng small deal yung ibang nais magkatrabaho at saka puhunan. Yung walang puhunan. Ngayon kung may puhunan naman, naipon na magaling abroad pa yun. Dapat ay yung mga tao, kung hindi sila ganun kataas yung kalam in establishing a business, dapat nakakalapit sila sa pamahalaan o even yung lokal na pamahalaan na mayroon silang ganyan kung paano marami sila nakahaya na kung pwedeng turo sa tao yung ito ang magandang negosyo. So, di ba? Turo ka lang ng mahirap pa naman. Yan. So, dapat may ganun ang ating pamahalaan. So, yan, kaya para tayo ay lahat ay ma-fulfill natin yung terms from to foreign investment na mga ilang binibigyan natin porsyento sa foreign investment para makapagbigay ng trabaho. Kaya nung EPSA yan, saka etc. Or halimbawa mismong di sa local products yung produce nila, magtatayo sila para hindi maano. So sa ngayon maraming kumpanya sa ating bansa ang nag-training ng mga makakapasang aplikante from technical to management work. So kagaya ng call center company, they train their employee at iba't ibang foreign business sa bansa na magbibigay ng trabaho at kaunlaran. Ang ating boses sa ating pamahalaan ay dapat pagbawalan itong mga kumpanya in hiring. Dapat may experience in work na requirement sa mga fresh and even all graduates from technical. So yun. So dapat tingnan din ng ating pamahalaan na pagbawalan nila, dapat yun yung boses natin sa pamahalaan, pagbawalan nila na yung na mag-hecticment, dapat may experience ka para ma-employ ka. So yan ang isang problema ng mga aplikante. Lalo halimbawa fresh graduate ka tapos yung di ba kagaya ngayon wala kang experience. So ngayon yung maganda yung ginagawa ngayon na mayroon training ka, halimbawa technical, professional, wala kang experience. So magbibigay ng experience ngayon sa kanila yung sinasabing apprentice na yan. So ngayon yung may mga kumpanya kasi ganyan na kapag wala kang training, pag wala kang experience, hindi ka tatanggapin. Paano kung hindi ka ngayon nakapag-train sa IBET bilang experience mo o bilang gagawin ng mga kumpanya as qualified experience, pagka nakapag IBET, okay, pasukan na agad sa trabaho. Basta may pasa mo yung kanilang mga requirements or may pasa mo yung kanilang maipasa mo ang kanilang pagsusulit para makapasok ka doon sa kumpanya. Wala ka na po problema sa experience na hanapin nila dahil train ka ng IBET. So ngayon kung hindi ka train doon, halimbawa dapat ipagbawal nila na yung mga kumpanya maghahanap ng gano'n, halimbawa manggagawa ka or anumang technical or whatsoever. Pag wala ka kasi experience, hindi ka tatanggapin. So may mga ganung kumpanya naghahanap ng experience, iba ayaw nilang i-train yung tao nila o mag-train o gumastos para mag-train para i-employ nila. Yung ba ayaw gumastos ng ganun Parang ba mga ilang linggo titrain nila, mga ganun. Unlike kasi yung magkaiba yung tinitrain mo, halimbawa technical, para masanay ka ron sa
Diba kasi yung sa professional, orientation lang. Halimbawa, ako, accountant. Sa kumpanya, hindi na ako titrain ng company para maging accountant ako. Orient na lang nila ako doon sa pasikot-sikot nila ron. And then, gagap ko na agad doon kung ano nang gagawin ko ron, di ba? Titingnan ko lang lahat ng mga accounts nila ron. And then, orientation within the company, di ba? So, magagap na agad yung ilang professional yun. Kaya lang, syempre, yung iba kasi ay kinakailangan din ng experience. So, dapat yung ano ng kumpanya yan, yung mga experience. In connection also with the event. Kasi yung event is parang experience na rin yan na pwedeng requisite mo yan kapag hinahanapan ka ng experience ng kumpanya. Event ano ako event train ako. So, pwede bang ito experience para tanggapin nyo ako, di ba? So, magandang bagay yun. So, sana yun ay yung ibang gawing ganun din ng kumpanya ng ating pamahalaan na maging yung event is ay creditable requirement nga, yan na may nakabatas nga para hindi ka nahanapan pa ng experience. But, in the other hand, kung wala kang experience na ganyan through event, technical or profession, dapat hindi ganun naghahanap. Aside from delicate situation, delicate position, na kinakailangan ay medyo may experience ka ng mga ilang panahon para hawakan mo yung malalaking negosyo, di ba? Pero yung ang iba, titrain pa nila para maging manager ka. Pero meron kasing kumpanya para maging manager ka, so 5 years experience, di ba? Mga ganun. Mga ganun, aside, kahit pa paano, delicate position yon, mataas kinakailangan mo talaga na kahit paano ay nakapagtrabaho ng mga ilang kumpanya, mga ganun, to employ with that. Pero yung mga nasa technical, kailangan experience na ganun, pwede mo nang i-hire yun, and ikaw na yung mag-train sa kanila ron para makatulong ka sa mga tao na magkatrabaho at sa ekonomiya. Pero yung iba kasi ay, kaya yung iba hindi magkapagtrabaho, lalo na fresh graduate or bago magkakatrabaho kasi walang experience. Usually iba, hinahanapan nila ng experience. So kapag hindi ka nakaining ng ganun ng mga kumpanya na nagbibigay ng without experience, so mahirapan ka doon sa ibang companies na humahanap ng experience. So again, we pray blessings of God and Jesus Christ na makamit ng bansang Pilipinas at buong mundo ang full and fair employment na maliwanag to attain human rights. So sana ay maliwanagan sana tayo ay magpalain ng ating banal na Panginoon Diyos na lumago ang ating ekonomiya, lahat ng tao magkatrabaho ng full employment, mamunang ayon sa karapatan ang bansang Pilipinas, hindi lang tayo, yung buong mundo. So muli, maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Sukristo, banal na Spirit, banal na Santa Maria, ang ating pamahalaan ng mga mayang Pilipino, yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid. Tugunin yung karapatang pantao at iwasan yung korupsyon, pang-aabuso, katiwalian. Yung mamamayan naman, sumunod sa pamahalaan, suportahan yung human rights, mabuting mamahal, ng hustisya, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Bagkus, kung nagkakaisa yung mamamayan at saka yung pamahalaan, so makapamumuhay tayo ng mapayapa at maunlad. At higit sa lahat, makapananampalataya tayo sa ating Panginoon ng magaan, na walang kaguluhan, hindi tayo naghihirap. Mamumuhay tayo ayon sa karapatan. From that na tayo ay nakatutupad sa kalooban ng Panginoon Diyos na tayo ay ganyan sa pamahalaan mamamayan nagkakaisa. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsaboses naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ating tinunghayan para sa ating kaunlaran. Magandang hapon sa inyong lahat. Nagpalain tayo palagi ng ating banal na Panginoon Diyos. Makamit natin ang pamumuhay ayon sa karapatan. Yan, nangait ang ating banal na Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you all.